Sa nakaraan, nawalan ng malay ang binata dahil sa pagkaka-headlock ng guro sa kanya sa gitna ng laban. Pagkatapos mawalan ng malay, bumalik ang alaala ng binata mula sa nakaraan na kung saan pinapangaralan ito ng kanyang sariling ama. Sa pagpapatuloy, bumalik sa realidad, napatalon sa gulat ang binata matapos siyang sampalin ng malakas sa mukha. Pagdilat niya, nakatitig sa kanya ang guro mula sa itaas. Taglay ang matinding kumpiyansa, idineklara ng guro ang kanyang panalo sa pamamagitan ng submission. Upang singilin ang napagkasunduang pustahan, iniabot ng guro ang isang mop sa natalong estudyante para linisin nito ang court gaya ng napag-usapan. Habang sinusubukan pang iproseso ang nakakahiyang pagkatalo, hinawakan lang ng binata ang hawakan ng map at tumitig sa sahig ng walang imik. Dahil sa matinding pagkadismaya at galit, padabog niyang inihagis ang map sa court. Galit na tumingin at tinanong ang guro kung masaya ba itong nanalo gamit ang mga patakarang pabor na pabor sa kanya. Nagulat sa sinabi ng binata, pinaalalahanan siya ng babae na siya mismo ang pumayag sa mga kondisyon. Biglang natigilan ang binata, napagtantong napahiya niya ang sarili dahil tama ang sinabi ng guro. Habang nakatitig sa natigilang binata, bigla na lang, lumitaw ang dugo sa ilong ng binata dahil sa matinding puwersang naranasan niya sa laban na kanyang natalo. Sa taranta, tinakpan niya ng kamay ang kanyang mukha, desperadong sinusubukang itago ito. Nag-aalala sa kalagayan ng binata, hinawakan siya ng guro sa balikat at iminungkahing dumiretso na sila sa nurse office. Dahil sa matinding kahihiyan sa pagkatalo, mabilis na umalis palayo ng court ang binata. Habang nagmamadaling umaalis, inihagis niya sa sahig ang kanyang damit, sabay reklamo na nadumihan ang kanyang suot. Habang pinapanood ang papalayong binata. Sa kanyang isip, hinangaan niya ang hindi kapanipaniwalang tibay ng binata, na piniling mawalan na lang ng malay kaysa sumuko. Humarap ang guro sa dalawa pa niyang estudyante at sinabing matagumpay silang nakarecruit ng 3 miyembro sa unang araw, habang iginigiit ng ating bida na hindi niya naman sinabing sasali siya sa club. Maya-maya pa, biglang bumukas ng malakas ang malalaking pinto ng gym. Tinignan ng guro ng may kumpiyansa at ngisi, pinagmasdan niya ang binata na lumabas ng gusali. Habang nakatingin sa ating bida, pinalakas ng multong master ang istilong istrikto sa bida sa pakikitungo sa mga baguhan. Pinuri ng dating kampiyon ang matalinong estratehiya ng bida, ngunit nagpaliwanag ang bata na hindi niya inaasahang lalaki ng ganoon ang ideya niyang pagbuo ng club. Tuwang-tuwa ang multo sa naging tagumpay, at binigyang diin na ganitong-ganito nagsimulang sumikat ang sport noon. Agad na nag-iba ang kanyang anyo bilang coach at tinawag ang bata para sa unang i-lesson nito, habang ang bata naman ay napabuntong hininga na dahil sa sobrang pagod. Hindi nag-aksaya ng oras, matalim na tumingin ang multo sa estudyante, humihingi ng agarang disiplina at nagtanong kung ano ang mismong unang hakbang sa anumang workout. Sa kabila ng matinding pagod at pawis, kinakabahang humula ang bida na dapat silang magsimula sa warm-up drills. Ngumiti ng nakakatakot ang matandang master at kinumpirma ang sagot, kaya naman labis na kinabahan ang bida sa kung ano ang susunod na mangyayari. Sa isang iglap, sumugod ang multo at inagaw ang kontrol sa katawan ng bida nang walang paalam. Agad na tumagos sa ulo ng binata ang kaluluwa ng matanda habang nagbabago ang kanyang mga mata, isang patunay na tagumpay ang ginawa ng multo. Habang kontrolado ng espiritu ang kanyang katawan, kinausap ng bida ang guro na parang isang robot, sinabi niyang mag-isa niyang lilinisin ang buong gym dahil sa sobrang saya niya para sa esport. Nang mapagtanto ang kanyang sinabi, tinakpan ng bida ang kanyang bibig dahil nagulat siya sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nang marinig ng naman guro ang kanyang sinabi, sinabihan siya nito na ang sipag naman niyang binata at iniabot sa bida ang map. Sa kakaibang kilos at pananalita, tumanggi ang binata na tanggapin ang map at sinabing basahan lang ang gagamitin na parang isang robot. Nang marinig ang plano ng binata, labis na nagulat ang dalawa sa ideyang iyon na linisin ang isang buong court nang basahan lang ang gamit. Itinali ng bida ang basahan sa kanyang pang-ibabang katawan, habang ang tunay niyang isipan ay umiiyak sa kahihiyang ginawa ng baliw na multo. Agad na ginamit ng multo ang katawan ng bata para kuskusin ang sahig, gamit ang paulit-ulit na hip escape move. Sa napakabilis na paraan, kinalagkad niya ang sarili sa buong court, gumugulong sa sahig sa isang walang katapusan at nakakapagod na mobility drill. Ipinagpatuloy ang kakaibang paglilinis, nagpalit ng galaw ang bida, at nagsimulang gumulong gamit ang mga balikat para linisin naman ang ibang bahagi ng court.
Namangha at nalito ang guro sa matinding dedikasyon. Nagtataka siya kung kailan pa naging ganoon kasigasig sa martial arts ang tahimik na binatang ito. Habang nagpapatuloy ang paglilinis, nagbago ang postura ng bida na parang gorilya habang kinakaladkad ang basahan sa buong court. Sa loob ng isipan ng bida, inutusan siya ng matandang coach na magsikap palalo at tiisin na lang ang lahat dahil siya naman ang nagmakaawang palakasin ang kanyang katawan. Sa di kalayuan, mahigpit na nakakuyom ang kamao ni Minji at halos nanginginig siya sa tindi ng emosyon habang pinapanood ang kakaiba at halos baliw na paglilinis ng kanyang kasamahan. Dahil akala nito na sinusubukan siyang isprovoke ng bida sa pagpapakita ng napakahirap na paglilinis, inakala ni Park Minji na isa itong personal na hamon sa kanyang determinasyon. Ayaw magpatalo sa kasamahan, kumuha siya ng isa pang walis at mabilis na naglinis sa irin, habang sumisigaw na hindi siya papayag na matalo. Napangiti na lang ng alanganin ang guro, at inaming nakakaramdam siya ng hindi maganda tungkol dito, habang pinapanood ang dalawa na parang mga baliw kung maglinis. Sa gitna ng nangyayari, biglang napansin ng guro ang isang bagay na naiwan sa sahig. Naroon pa rin ang maruming jacket ni Ganghan sa sahig matapos ang kanyang pag-alis ng padabog dahil sa galit. Bilang pagganap sa kanyang papel bilang isang guro, pinulot niya ang gamit at sinabing dapat niya itong ibalik sa tunay na may-ari. Habang hawak ang makapal na jacket, nakita niya ang isang makulay na flyer na nakaipit sa bulsa nito. Dahil sa kuryosidad, sinuri ng guro ang papel upang malaman kung para saan ang naiwang bagay. Ang papel ay para sa isang nightclub, kaya naman labis na nagduda ang guro kung anong klaseng lugar ang pinupuntahan ng mga high schooler ng palihim. Sa kabilang banda, habang naglalakad ng mag-isa ang natalong binata sa kalye. May nakasalpak na tissue sa butas ng kanyang ilong, galit na nagbubulong-bulong ang lalaki, habang iniisip pa rin ang matinding kahihiyang dinanas niya sa gym ilang oras pa lamang ang nakalilipas. Sa kagustuhang ilabas ang naipong inis, binilisan ng lalaki ang kanyang lakad habang seryoso ang mukha at nakatuon ang isip sa susunod niyang pupuntahan. Habang inaalala ang enkwentro sa grupo, napagtanto ni Han na hindi man lang gumamit ng purong lakas ang guro para patumbahin siya. Napansin niyang kakaiba ang estilo nito kumpara sa alam niyang judo. Bumalik sa kanyang isipan ang perpektong chokehold, naulit sa kanyang isip ang eksaktong sandali kung kailan napilitan siyang sumuko nang walang pagkakataong makaganti. Sa pagtatangkang iwaksi ang sama ng loob, pinili niyang isantabi ang kanyang nasaktang ego. Inayos niya ang kanyang suot at bumuntong hininga ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad, umaalingaw ang kanyang mga hakbang sa bangketa, habang nakatuon ang isip sa kanyang destinasyon. Bigla siyang napahinto at napailing ng isang babae ang lumitaw. Itinuro siya ng matandang babae at sumigaw, sabay tanong kung siya ba talaga ang anak ni Presidente Chu. Lumipat ang eksena sa papalubog na araw na nagbibigay liwanag sa harapan ng paaralan. Opisyal nang natapos ang klase, at maraming estudyante ang kaswal na naglalakad sa courtyard patungo sa labasan. Habang naglalakad kasama ang guro, nabanggit ng guro na tila matagal nang magkakilala ang bida at ang lalaking si Ganghan, kaya tinanong niya kung ano ang relasyon nila. Habang nagbabalik tanaw sa nakaraan, ikinuwento ng binata na dati silang close noong elementarya sila, ngunit nabanggit niyang biglang nagbago ang ugali ng lalaki pagtuntong nito sa middle school. Nagsimulang sumama ang dati niyang kaibigan sa mga basagulerong grupo, kahit na hindi naman siya sa binubuli nito. Ang pagbabagong ito ay lumikha ng malaking pader sa pagitan nila na tuluyang sumira sa kanilang dating pagkakaibigan. Matapos marinig ang kwento ng binata, napagtanto ng guro na hindi ito basta-basta estudyante lamang. Biglang nakakuha ng atensyon ng babae ang malakas na ugong ng makina, kaya napalingon siya. Sa sobrang sigla, kinawayan ng guro ang isang pulis na nakamotorsiklo na dumadaan, sabay biro na mukhang matapang ito. Nang marinig ng pulis, bigla siyang huminto at pinaikot ang manibela patungo sa guro. Mabilis na nakarating ang pulis sa direksyon ng guro at pumarada sa mismong harap ng guro. Tinanggal niya ang kanyang helmet habang bakas ang matinding galit at pinaratangan ang babae ng kawalan ng respeto sa batas dahil sa kanyang pang-aasar. Lalo pang nang asar ang guro, nagbiro siya na tila nagbigay ng buff o lakas ang uniforme sa lalaki, at pinaalala niyang lagi itong natatalo sa kanya sa mat. Sinabi naman ng lalaki na hindi ito gym kaya bantayan niya ang kanyang pananalita. Itinigil ng guro ang pagbibiro at nagseryoso sabay sabing may itatanong siya sa pulis. Pagbalik sa eksena sa kalye, tinanong ng babae kung tama ba siya na ang binata ang anak ni Presidente Chu.
Galit na sumugod ang babae at nagdemand ng agarang impormasyon kung saan nagtatago ang tatay ng binatilyo, umiiwas naman ng tingin ang binata at halatang hindi komportable. Prangkang sumagot ang binata na wala siyang alam. Sa galit, hinawakan ng babae ang damit ng binata at iginiit na ibalik ang pera niya, sabay babala na mawawalan sila ng tirahan dahil dito. Dahil sa pagsigaw at pangungulit, napakagatbagang ang binata dahil naiinis na ito sa ginawa ng babae. Patuloy sa pang-aalipusta ang babae, tinatawag na basura ang buong pamilya at pinipilit ang bata na kahit magkunwari man lang na hinahanap ang lalaki. Dahil sa tindi ng galit, sumigaw ang estudyante na wala nga siyang alam at ipinagtanggol ang sarili sa pagsasabing ang tunay na salarin ang tumakas dala ang lahat ng pera. Sa puntong iyon, lumapit ang asawa ng babae para kumprontahin ang bata dahil sa kawalan nito ng respeto sa kanyang asawa. Dahil sa silakbo ng galit, mabilis na yumuko ang binata at pumulot ng mabigat na ladrilyo mula sa kalsada. Hawak ng mahigpit ang ladrilyo, pumwesto siya ng agresibo, handang-handang manakit o manira. Umatras ang mag-asawa sa sobrang takot, na pagtantong umabot na sa sukdulan ang galit ng estudyante. Itinuro ang nakaparadang mamahaling sasakyan, at iminungkahi ng binatilyo na ibenta na lang nila ito kung ganoon na sila kagipit sa pera. Nagbitiw ng matinding banta ang binatilyo, sisirain niya ng tuluyan ang sasakyan kung hindi sila alis agad. Napagtanto ang panganib, hinila ng lalaki ang kanyang asawa palayo para makaalis na sila, habang nagrereklamo tungkol sa kung gaano kapangit ang pagpapalaki sa bastos na batang iyon. Pagtalikod ng mag-asawa, sinubukan ng binata na huminga ng malalim habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Nang humupa na ang tensyon, binitawan na ng binata ang ladrilyo na hawak niya. Dahil pagod na ang isipan niya sa mga nangyaring gulo, nagpasya siyang pumasok na lang sa lumang apartment building kung saan sila nakatira ngayon. Puno na ang mailbox ng pamilya niya ng mga bayarin na lampas na sa takdang panahon at mga huling paalala ng paniningil. Lalong lumala ang sitwasyon nang makarating siya sa kanilang pintuan at makitang puno ito ng mga sulat na may pagbabanta mula sa mga nagpapautang. Sa tindi ng galit at matinding pagkadismaya, marahas na pinunit ng binatilyo ang papel. Pagpasok sa madilim at magulong apartment, ipinaalam niya sa kanyang lola na nakauwi na siya. Makikita sa mesa ng kusina ang malupit nilang realidad, puno ito ng mga walang lamang kaldero at may isang bote lang ng soda sa gitna. Habang nakatingin sa nakapanlulumong tanawin, mapait niyang tinanong kung nagpalipas na naman ba sa pagkain ang matanda para lang makainom ng coke. Sa sulok makikitang tila nakahiga ang matanda. Kasabay nito, tumunog ang cellphone ng binatilyo, isang mensahe na nagsasabing oras na para simulan ang kanyang bagong trabaho sa night shift. Matapos basahin ang requirement na kailangang maging maayos ang pananamit, determinado siyang kumita ng pera. Ano man ang mangyari, at kahit wala man lang siyang sandaling pahinga mula sa magulo niyang araw, inayos ni Ganghan ang kanyang damit, handang harapin ang trabaho sa gabi. Pagkasuot niya ng kanyang security jacket, narinig niya ang nanginginig na boses ng kanyang lola na humihingi ng atensyon. Lumabas ang matanda, nakatukod sa baston, tila nalilito at nagmamakaawang makauwi. Habang nakakaramdam ng bigat sa dibdib, malamig na sumagot ang binatilyo na wala na silang bahay, at sinabihan ang lola na kumain na lang muna. Pagsara ng pinto. Lumipat ang eksena sa magarbo at makulay na ilaw ng nightclub. Sa bahaging eksklusibo para sa mga empleyado, ipinakilala ng isang kakilala ang binatilyo sa pinuno ng mga security guard. Sinuri ng kalbong boss ang binatilyo gamit ang matapang na tingin, pinuri niya ang pangangatawan nito at tinanong kung may karanasan ba ito sa pakikipag-away. Agad namang sumingit ang katrabaho niya para purihin siya, na nagsasabing sumali raw noon sa judo competitions ang bata, at sinabihan itong magpakita ng respeto sa bagong boss. Isinantabi ng baguhang empleyado ang kanyang pride at magalang na yumuko sa pinuno. Hindi nagtagal, nagsimula na ang shift at siksikan na sa dance floor ang mga customer na walang tigil sa pagsasayaw, ngunit panandalian lang ang saya dahil biglang sumiklab ang isang away sa isa sa mga e-booth. Tumunog ang radyong nakakabit sa gamit ng binatilyo, dala ang direktang utos na ayusin ang gulo sa table 5. Mabilis na kumilos ang estudyante at sumabak sa gitna ng magulong grupo, sinusubukang paghiwalayin ang mga taong nagsasabunutan, bading yarn. Bigla na lang nagbago ang takbo ng pangyayari at naging kakaiba ang eksena nang magsimulang maghalikan ng agresibo ang dalawang nag-aaway. Habang pinapanood ang biglaang kaguluhang iyon, natigilan ang binatilyo at sinubukang intindihin kung ano ba talaga ang nangyayari.
Bago pa man siya makapag-isip ng maayos, may isang babae ang sumisigaw at nagmamakaawang pakawalan siya. Isang malaking lalaki ang marahas na humawak sa babaeng at nagreklamo na magmumukhang masama ang ugali nito sa paningin ng mga may-ari ng club. Sumigaw ang babae at humingi ng tulong sa ibang mga bouncer at sinabing asikasuhin ang babay na yan, ngunit nakatayo lang ang mga ito at pinapanood ang pangyayari. Dahil nainis sa sinabi ng babae, hinatak niya ang buhok nito at binantaang pagbabayarin kung mag-insulto pa. Hindi hinayaan ng binata na magpatuloy ang ganitong gulo, mabilis siyang kumilos, hinawi niya sa balikat at hinwakan ang braso ng matabang lalaki. Habang nananatiling matatag ang tindig, sinabihan niya ang lalaki na kumalma muna. Nagalit ng husto ang lalaki sa ginawa ng binata at sinubukang kumawala habang nagmumura at nagrereklamo sa kapangahasan ng binata. Sa kabila ng pagpupumiglas, mahigpit na hinawakan ng binata ang braso ng lalaki upang pigilan itong saktan ang babae. Biglang naalala ng binata ang sinabi sa kanya ng backer niya, pinaalalahan itong wala pa siya sa tamang edad kaya hindi siya dapat kumuha ng atensyon. Ipinaliwanag ng katrabaho na ang mga easy client ang nagbabayad ng gastusin sa lugar, kaya kailangan silang pakisamahan ng maayos at sundin. Tahimik na tinanggap ni Chu Ganghan ang sermon, ngunit matalim ang kanyang tingin na nagpapakita ng matinding pagkadismaya sa maling patakarang iyon. Pero dahil sa paalan ng kasamahan, binitawan niya ang kamay ng lalaki. Dahil sa galit sa nangyari, hinawakan ng lalaki sa kwelyo ang binata at sumigaw, habang tinatanong kung gusto ba ng baguhang empleyado na mapahiya sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, dumating ang isang lalaking nakasunglases at mahaba ang buhok. Pinakalma niya ang lahat at agad namang humingi ng paumanhin ang matabang lalaki nang mapagtantong siya pala ang boss. Napansin ng nakasalaming lalaki ang pag-aalala ng binatang bouncer at napangisi, madali niyang nahula ang baguhan lang ang binata. Nanatiling kalmado ang lalaki at iniabot ang isang perang may mataas na halaga bilang tip para sa binatilyo. Dahil lubos na nagulat at hindi handa, tinignan ng estudyante ang pera habang nakatitig sa lalaki ng tuliro. Habang nakangisi ng nakakaloko, tinanong ng boss kung kailangan pa niyang turuan ang binata kung paano kumilos kapag nakatatanggap ng ganitong pabor. Itinuro ng nakasalaming lalaki ang natatakot na babae at inutusan ang binatilyo na sampalin ito agad-agad. Habang nakatingin sa bata, sinuri ng lalaking nakasalamin ang pag-aalinlangan nito, halatang napansin niyang wala talagang karanasan ang binata sa ganitong uri ng madilim na mundo. Para mas mapaganda ang masamang alok, naglabas ang lalaki ng makapal na pera mula sa kanyang bulsa bilang dagdag na bayad. Hawak ang napakalaking halaga, nanlaki ng bahagya ang mga mata ni Ganghan habang pinoproseso ng kanyang isip ang napakalaking perang inaalok sa kanya. Sa pag-iit sa malupit na utos, muling nagtanong ang lalaking nakasunglases kung kailangan pa ba ng bata ng instruksyon. Muling itinuro ng lalaki ang babae at iniutos na gawin agad ang pananakit. Walang patumpik-tumpik. Sa paraang walang respeto, sinabi ng boss na dodoblehin niya ang pera kung sasampalin ng binata ang babae ng 2 beses na sunod-sunod. Dahil sa nakakabaliw na alok, pinagpawisan ng malamig ang binata. Tuluyan siyang natigilan dahil sa matinding pressure ng sandaling iyon. Habang nakatitig sa bunto ng pera, mabilis na nagkalkula ang binata sa kanyang isipan. Kayang-kaya ng halagang iyon na bayaran ang upa ng kanyang pamilya sa loob ng 2 buong buwan. Tumawa ng may pananabik ang boss ng EI booth at pinilit ang bata na gustong malaman kung isang beses lang ba niya itong sasampalin. Sa gitna ng matinding pag-aalinlangan, umiwas ng tingin ang binata, ramdam ang bigat ng kanyang mga problema sa pera. Dahan-dahang humarap ang binata sa babae na umatras at sumandal sa pader ng club dahil sa matinding takot. Nilalamon ng matinding konsensya at pagkadismaya, kinagat ng estudyante ang kanyang labi habang pinag-isipan ang isang mabigat na desisyon. Nang aabutin niya na ang pera, bigla na lamang humakbang ang kalbong boss at malakas na sinampal ang babae sa mukha. Matapos ang bagay na yon, tumayo ang kalbong boss sa tabi ng binata at siya na ang humawak sa tensyonadong sitwasyon. Kinuha ng kalbo ang makapal na bungkos ng pera at magalang na yumuko, humingi siya ng paumanhin sa lalaking nakasalamin at nangakong sasanay ng maayos ang kanilang mga tauhan. Nang aabutin niya na ang pera, tinapik siya ng lalaki sa leeg gamit ang pera at agresibong tinanong ng lalaking nakasalamin kung sino ang nag-utos sa matandang kalbo na makialam. Nanahimik ang kalbo, tinatanggap ang pagkakamali. Upang pakalmahin ang sitwasyon, itinaas ng veterano ang kanyang kamay bilang hudyat sa sarili niyang security team na huwag nang kumilos. Agad na lumapit ng galit na galit ang mga tauhan ng EI
at nagtanong kung naghahamon ba ng gulo ang mga tauhan ng club. Habang pinapanatili ang kanyang mapagpakumbabang kilos, inutusan ng kalbong bouncer ang kanyang mga kasamahan na umatras dahil mga importanteng bisita ang kanilang kaharap. Inutusan ng matandang lalaki ang binata, pilit na hinihiling na saktan na nito ang babae at gawin ang kanyang trabaho. Lumingon ang binata at tinignan ang babae na inilapit sa kanya ng kalbong boss, puno ng matinding kawalan ng pag-asa. Dumilim ang ekspresyon ng kanyang mukha, napagtanto ng binata na wala na siyang pagpipilian dahil umabot na sa ganoon ang sitwasyon. Nanlaki ang mga mata ng babae sa matinding takot dahil akala niya ay atakehin siya ng binata. Sa bilis ng kidlat, dinampot ng estudyante ang isang bote na nakapatong sa mesa. Sa isang mabilis na galaw, itinaas ng binata ang bote at hinampas ito ng malakas sa ulo ng nakasalaming lalaki na nag-iwan sa mga tauhan nito na tulala at gulat na gulat sa pangyayari. Nagpanik ng husto ang kalbong boss nito habang sumisigaw at nagtataka kung anong klaseng kabaliwan ang ginawa ng binata sa maimpluwensyang lalaki. Tiningnan niya ang kanyang duguang kalaban at sinabihan ang babae na tumakas na agad, sabay babala na magiging larangan ng digmaan ang club. Dahil sa matinding takot sa paparating na kaguluhan, tumango na lang ang babae habang nauutal at naghandang umalis. Bago pa man siya makaalis, hinaraan siya ng isa sa mga bouncer na mayabang na nagsabing hindi siya makakaalis. Sumulyap ang binata sa galaw ng kalaban at naiinis na nagreklamo dahil napagtanto niyang hindi atras ang mga lalaking ito. Habang hawak ang kanyang nasaktang ulo, galit na sumigaw ang ay boss at inutusan ang kanyang mga tauhan na paluhurin ang binata sa harap niya. Sumunod sa utos ang isa sa mga matitikas na lalaki at mabilis na sumugod. Ginamit ni Ganghan ang padalos-dalos na pagsugod ng kalaban laban dito, nagsagawa ng perpektong shoulder throw. Hindi ito naharaan ng umaatake, kaya tumilapon siya sa ere at malakas na bumagsak. Ngunit hindi nagtagal ang kalamangan niya dahil biglang sumulpot ang isa pang kalaban mula sa likod at tumama ang isang malakas na sipa sa likuran ng binata. Dahil sa malakas na impact, nawala ng balanse ang binata at tumilapon sa sahig. Desididong gumanti, mabilis na kumuha ang binata ng isa pang bote mula sa pinakamalapit na lamesa. Sa isang nakakatakot na kilos, ibinalya niya ng malakas ang bote sa matigas na lamesa. Hawak ang basag na bote na bilang sandata. Humakbang siya palapit ng may matalim na tingin, handang makipagrambulan. Lubos na nagulat ang nakasalamin sa matinding aksyong nito, napasinghap siya nang mapagtanto kung gaano pala kawala sa sarili ang binatang iyon. Bigla na lang, isang matibay na kamay ang humawak sa pulso ng binata bago pa man niya magamit ang matalas na sandata. Agad na napigilan ng puwersang iyon ang pag-atake, dahilan upang mahulog ang bote mula sa kamay ng binata at mabasag sa sahig. Gulong-gulo sa nangyaring pagharang, napalingon ang binata, sinusubukang makita kung sino ang pumigil sa kanya. Paglinggon niya nakita niya ang isang lalaki at ang guro. Sinabi ng lalaki na kung ipagpapatuloy ito ng binata magiging malaking abala ito. Sinabi naman ng guro sa binata na hindi siya pumunta sa club para mag-party, kundi para magtrabaho. Napatingin na lang ang binata ng walang imik, wala siyang ideya kung ba't nandito ang guro. Gayunpaman, galit na nagsalita ang nakasalaming lalaki at nagtatanong kung sino ito at inuutusan siyang umalis. Habang sinusuri ang grupo, agad na nakilala ng lalaking kasama ng guro ang mga tarantado madalas mag-post ng mga kayabangan na video sa social media. Sa kanyang isipan, naisip ng lalaki na ang pagbubunyag ng kanyang pagkatao bilang undercover cop ay magdudulot lamang ng gulo. Kaya naman, nagpasya siyang magpalipas muna ng oras habang hinihintay ang mga backup. Sa tangkang pagpapakalma sa sitwasyon, itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay ng may palakaibigang ngiti at hiniling sa lahat na kumalma. Para pagtakpan ang dahilan ng kanyang pakikialam, inakbayan niya ang binata at nag-imbento ng kwentong ang bata ay isa lamang niyang matigas ang ulong nakababatang kapatid. Upang mapanatiling kapanipaniwala ang kwento, kinindatan niya ang binata at inutusang ilabas sa silid ang babaeng naipit sa gulo. Gulong-gulo at hindi makapaniwala si Ganghan sa kakaibang kwentong ito. Hindi naniwala sa dahilan, lumapit ang isa sa mga tag sa pulis at nagtanong kung sino ang nagbigay ng pahintulot na paalisin ang babae. Akmang hahawakan ng binata, inabot ng lalaki ang kamay ng tags. Habang nakangisi ng may kumpiyansa, sinabi ng lalaki na ayusin ang problema ng direkta sa kanya. Bumulong ang pulis sa batang katabi niya, inaaming hindi niya kayang pigilan ang mga ito ng matagal at inutusang tumakas na ang bata. Napansin ang kawalan ng respeto, sumugod ang tags sabay suntok ng malakas sa detective.
Sa napakabilis na kilos, naiwasan ng undercover cop ang diretsong suntok na ipinukol sa kanya. Gamit ang momentum ng kalaban, mahigpit na hinawakan ng detective ang damit ng tags. Kasunod nito, ikinulong niya ang pulso ng lalaki upang matiyak ang ganap na kontrol sa laban. Hindi binigyan ng pagkakataong makapagtanggol, inihagis ng detective ang lalaki sa air gamit ang isang perpektong judo throw. Napakalakas ng impact nang bumagsak ng padabog ang katawan ng lalaki sa sahig. Habang nagaganap ang kaguluhan, palihim na lumapit mula sa likuran ang isa pang tags, hawak ang isang bote para ipang-atake. Ngunit napansin ng guro ang panganib at mabilis na kumuha ng tubig. Agad niyang ibinuhos sa mukha ng tags ang tubig kaya nawalan ito ng focus. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon siya at ginamit ang hita upang ihagis ito ng malakas. Dahil sa lakas ng tama, tumalsik ang lalaki pabalikwas ng una likod, agad namang kumilos ang babae, hinila niya ang binatilyo sa braso at inutusang tumakas habang naguguluhan pa ang binata sa mga nangyayari. Tumakbo ng mabilis ang dalawa upang makalayo sa kaguluhan. Habang pinapanood ang lahat ng ito mula sa malayo, natigilan sa gulat ang kalbong bouncer, hindi alam kung paano tutugon. Kasabay nito, tumunog ang kanyang walkie-talkie at may narinig siyang sumisigaw ng desperado sa kabilang linya. Sa labas ng club, makikita ang isang tao sa sulok na nagtatago. Nakamasid sa malayo, nakasuot siya ng hoodie upang hindi agad makilala. Bigla may tumawag sa kanya sa tabi na ikinagulat ng bida. Kalmadong nagtanong ang lalaki kung may lighter ba ang binata. Naiinis na sumagot ang bida at sinabing walang katuturan para sa isang estudyante ang magdala ng ganoong klaseng gamit. Nagtanong naman ang matanda kung hindi ba nagyoyosi ang mga estudyante, sabay higa sa upuan, at sinabing matutulog na siya. Bumuntong hininga ng may pagkadismaya ang bida habang sa isip niya ay nagrereklamo siya sa lalaking pinili mismo ang kanyang pinagtataguan para idlipan. Samantala, mabilis na tumatakbo paakyat sa hagdanan palabas si Ganghan kasama ang babae, ngunit biglang isang paa ang humarang sa dinadaanan nila dahilan para madapa sila. Pagtingala niya nakita niya ang dalawang lalaki sa harap nila, at nagreklamo ito na sakit na agad sa ulo ang dulot ng baguhan sa unang araw pa lamang. Matikas na sinabi ng lalaki na may direktang utos siyang kalagkarin pabalik sa loob ang mga ito. Alam niyang hindi na ubra ang pakiusap kaya pumwesto na si Ganghan para sa laban. Dahan-dahang pinalibutan ng mga nakaswit ang binatilyo upang matiyak na hindi ito makakatakas. Pinagpawisan ng binata dahil sa dami ng mga ito. Nang walang pag-aalinlangan, hinablot ng leader ng mga gwardya ang damit ng binata. Bilang ganti, nagsagawa siya ng isang malakas na takedown at ibinagsak ang lalaki sa semento. Bago pa siya makapaghanda ulit biglang sumulpot ang isa pang tauhan mula sa likuran at hinawakan ang binata. Sa kagustuhang makawala, mabilis na naghanda ang binata para sumutok ngunit. Agad na sumugod ang isa pang bouncer at hinawakan ang braso ng binatilyo upang pigilan siya. Nang makita ang pagkakataon, bumangon ang leader ng grupo at nagpakawala ng isang malakas na suntok. Tumama ang mabigat na kamao sa binata. Sa lakas ng impact na pabuga ng laway ang binata.